Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 day devotion with Pastor Russell po. So, ang topic po natin for today is gaano katagal ang walang hanggan. At may concept po ito na eternity. Eternity when used of God means that He has no beginning and ending or change. He is the eternal, unchanging Creator, and He sees all moments past, present, and future at once. Psalm chapter 90 verse 2. While God exists beyond time, He still works within time according to His perfect will. And makikita po natin to sa Psalms chapter 90 verse 2. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. Sa Tagalog po. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching na ibinigay po sa atin. First teaching, God is eternal, therefore unchanging. So, Panginoon po ay habang buhay siyang Panginoon sa Kristo at hindi magbabago na siya yung Panginoon natin, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Yun naman sa second teaching, God exists both outside and inside of time. So, ang Panginoon sa Kristo po, nag-i-exist siya outside the time na ipinanganak tayo at sa time na mayroon na tayo ngayon. Habang buhay, mag-i-exist ng Panginoon sa buhay natin even though hindi pa tayo pinapanganak doon. Yun naman sa third teaching, God gave us the life of Christ, our eternal life. So, yung Panginoon sa Kristo po, binigyan niya po tayo ng eternal life, yung buhay na walang hanggan, sa pamamagitan po ng kanyang anak. Nung sinave po tayo ng kanyang anak na si Jesus Christ, binigyan niya na po tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon naman sa application na tayo, trust that God does not change over time. So, maniwala po tayo na ang Panginoon ay hindi magbabago. Kailanman siya yung magiging Diyos ng lahat ng tao at sasambahin ng lahat ng tao. Ngayon naman sa second application, do not give up because God is actively working. So, kung may mga pagsubok tayo sa buhay natin ngayon, mga nararanasan nating pagsubok, huwag tayong susuko dahil ang Panginoon kumikilos siya and actively working sa buhay natin. Ngayon naman sa third application, remember that our suffering is temporary while our hope in Christ is eternal. So, lagi po natin tatandaan na yung paghihirap po natin is saglit lamang siya. Pero, yung pananalig natin sa Panginoon and yung eternal life natin sa Panginoon is panghabang buhay siya. Ngayon naman sa discussion, how does God unchanging nature strengthen our faith in changing our world? So, for me po, nagbabago yung nature kapag nagbabago rin yung paniniwala mo sa Panginoon. Nagbabago rin yung mundo sa paniniwala mo sa Panginoon. Kasi kung lumalalim yung paniniwala mo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng better world. And ayun yung gusto ng Panginoon. So, ayan lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.